Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inilunsad ng Department of Health o DOH ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project Information System na nakatuon sa issue ng brain stunting o problema sa brain development ng bata dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Layon nitong mas mapabuti ang mga community program para sa kalusugan at nutrisyon ng unang 1,000 days of life ng bata. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, isa sa bawat 3 bata ang may brain stunting sa bansa dahil sa chronic undernutrition o kakulangan sa kanilang kinakain. Sa pamamagitan ng digital platform na ito, naniniwala si Secretary Herbosa na mapapabilis ang pagpapatupad ng programa para sa child nutrition at matutukoy kung sino ang malnourished at masolusyonan na ang issue sa brain stunting sa mga bata sa bansa. Sa kabilang banda, nakatakdang ihain ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang panukalang magtatatag ng isang labor commission na layong magkaroon ng komprehensibong pag-aaral at konsensus sa living wage ng mga manggagawa. Narito ang ulat. Pagtatatag ng isang labor commission o LABCOM ang planong ipanukala ni Senator Alan Peter Cayetano sa susunod na linggo. Ito ang kanyang naging pahayag nitong Miyerkules sa isang media forum sa Senado kung saan layon nitong magkaroon ng komprehensibong pag-aaral ang pagpapatupad ng mga naaangkop na solusyon sa living wage. Bubuuin naman ito ng pinagsanib na puwersa ng Senado, Kamara, Department of Labor and Employment, National Economic and Development Authority, employers at employees. Ayon kay Cayetano, inaasahang maglalabas ng konsensus ang naturang komisyon patungkol sa living wage ng mga manggagawa. We will come out with a consensus of ano talaga ang living wage and ano naman ang part ng empleyado, anong part ng business sector at anong part ng gobyerno dun sa mga part na hindi dapat sa wages mo nang kunin. Diba? So, kahit sabihin ko sa iyo 2,000 per day. Kung ikaw magbabayad nung tuition ng anak mo, kung lahat ng health services, pati bakuna, hindi libre, kung ma-hospitalize si lola, ikaw magbabayad o may maintenance, di ba? Pero dun nga pumapasok ang DTI at saka NEDA. Na, o sige, kung ito ang kaya ng business, ito ang kailangan, ano yung support ng gobyerno para nga may living wage ka talaga? Ang ideya ng pagtatatag ng komisyon ay nahugot umano ng senador sa konsepto ng Congressional Education Commission o EDCOM na siyang nangangasiwa at nag-aaral para mapabuti ang edukasyon sa bansa. Bukod dito, tuwing sasapit umano ang Labor Day, ang usapin ay palaging naipupunto sa minimum wage. Ano ang pinag-uusapan natin perennially pagka May 1? Hindi po ito napupunta parati sa minimum wage. Actually, kung titignan mo yung Constitution, ang pinag-uusapan sa Constitution, living wage. Napapanahon na niya upang aksyonan na ng ibang paraan ang mga naturang usapin nang sa gayon ay hindi na magpaikot-ikot pa ang mga suliranin patungkol sa living expenses ng pamilyang Pilipino. Isa pa niya ay kailangan ng isang long-term program na magsusustain sa pamumuhay ng mga tao at hindi nakatuon sa ayuda. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bawal na ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na mahawakan ng mga security personnel ang passport ng mga biyahero sa tuwing sila ay papasok sa terminal para sa security verification. Ito ay kasunod ng nag-viral na post ng isang lalaki na papunta sanang Bali, Indonesia na hindi umano pinasakay dahil nagkapunita ang kanyang passport na itinuturing na modus upang hindi ka payagang makabiyahe. Sinabi ng pamunuan ng NAIA na hindi raw umano accountable ang sinumang airport security sa nasabing insidente. Kaya naman sa bagong patakaran, tanging mga pasahero na lamang ang kailangang humawak at magpakita ng kanilang valid ID o travel documents sakaling hingin ito ng mga CQ. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. NAIA security personnel, bawal ng hawakan ng passport ng mga biyahero.
Functional literacy rate sa Pilipinas, target pataasin. DOH, tututukan ng brain stunting issues ng mga batang Pilipino. Labor Commission, layong ipanukala ni Senator Peter Cayetano. Senator Tolentino, inihayagang umano'y planong panghihimasok ng China sa halalan ng bansa. At Exos Baekhyun, balik bansa para sa kanyang Reverie World Tour sa October. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.